Kumusta natin ang lagay ng panahon? Kasama si Pag-asa Weather Specialist, Lori De La Cruz. Yes po, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po, itong si Bagyong San Tino ay huling nakita po sa coastal waters o sa karagatan ng San Francisco, Cebu. At taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na umaabot po sa 150 km per hour near the center at gustiness na umaabot pa sa 205 km per hour. Kaugnay dyan, nakataas pa rin ang ating signal number 4. Dito nga po sa southern o western and southern portion ng Leyte, sa northern and central portions ng Cebu, dito po sa northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion of Negros Occidental, Guimaras, central and southern portions ng Iloilo. Habang signal number 3 naman sa Cuyo Island, southern Leyte, central and eastern portions ng Bohol, northern portion of Negros Oriental, the central portion of Negros Occidental, rest of Iloilo, southern portion of Capiz, at maging sa central portion of Antique. So sa mga nabagay nating lugar, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lubhang pag-iingat ang ating abiso dahil crucial ito ngayon dahil patuloy na nananalasa ngayon si Bagyong Tino doon. Samantala, yung signal number 2 at 1 nakataas din sa natitirang bahagi pa ng Visayas, sa southern Luzon at maging sa northern portion ng Mindanao. So para po sa detalyadong mga municipalities o list of municipalities, maaari po natin bisitahin ang ating website at maging sa yung ating Facebook page sa DOST_Pag-asa. Samantala, sa Metro Manila magiging maulan din ang panahon sa araw na ito, kasama na rin ho ang natitirang bahagi pa ng Central Luzon dahil sa shear line, habang sa Northern Luzon ay maulap din at maulan dahil naman sa amihan. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Miss Lori, isang katanungan lamang po. Sa ating pong estima, sa ating pong pagtaya, kailan po kaya natin ito inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Mataas pa yung chance na tomorrow pa po ito lalabas ng ating FAR. Alright, maraming salamat sa ulat panahon. Weather forecaster Lori De La Cruz.